Mapayong gabi yung tanan mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre doon din po sa ating mga OFW. Ingat po kayo riyan kung saan man po kayo naroon. Mabuhay po kayo. Welcome po sa aking channel, Igmay Kapage Vlog. At ngayong gabing pong ito ay meron pa tayong panonoorin mga nakakatakot na video. At sana po ay mag-enjoy po kayo. At siyempre, gaya po ng dati, credit po ulit ito kay Andy the Explorer. Okay, tara na po, panoorin na po natin. Ang sumunod namang video na ito ay nagmula sa ghost hunting YouTube channel na Seror. Sa partikular na video na ito, ay nagsagawa siya ng isang overnight camping sa isang kinatatakutang kagubatan na sinasabing may nagaganap na mga krimen. Marami din ang naigulat na aparisyon ng mga kakaibang nilalang kaya naman kinatatakutang itong puntahan ng sinuman. Habang nasa loob naman ng tent ang ghost hunter, ay bigla na lamang itong nakarinig ng misteryosong ingay na nagmumula lamang sa labas ng kanyang tent. Grabe. Sabi sa sound effect si Kuya. Nakakatakot yung sound effect pala, nakakatakot na. Ay, grabe. Woo. Tuloy natin. Sarap ng tulog ni Kuya. Oh, nagising na. Ooh! Ano yan? May paa, Kuya. Ayan sa may pintuan ng tent. May paang nakalambitin, no? Oh. Hindi mo pa napansin yan, Kuya. Oh. Uy. Katakot ng boses. Sumilip. Ayan na, Kuya. Sumilip. Nakatakot ng mukha mo. Ay. Hindi, nakita na niya. Nang makarinig ang ghost hunter ng tila ba sigaw mula sa labas ng tent ay agad niya itong sinilip. Subalit sa kanyang pagsilip, ay nakita niya ang isang nilalang na lumulutang sa hangin sa mismong harapan niya. Ang mas nakakatakot pa dito, ang nilalang ay hawak pa mismo ang kanyang ulo. Kaya naman nakaramdam ng matinding takot ang ghost hunter sa kanyang nasaksihang kababalaghan. Kahaba ng buking mukha, oh. Takot. May cutics pa yung ano mo, ah. Kuko mo, may cutics ka pa. Sa kalaliman ng gabi, isang residente sa isang liblib na nayon sa Colombia ang biglang nagising dahil sa isang nakakatindig balahibong tunog mula sa labas ng kanyang bahay. Sa tapat mismo ng kanyang pintuan, may naririnig siyang isang batang lalaki na umiiyak at humihikbi ng malakas. Ngunit hindi ordinaryong iyak ang naririnig niya. Paulit-ulit itong humihiling na buksan ang pinto at papasukin siya sa loob. Katakot ng iyak, oh. Bata. Ayan guys, bata, oh. Nakasilip. May pintuan. Oh. Kaya yan, no.
Saan kaya yan? Pero oras ng gabi, bakit nasa labas ng pintuan? Paulit-ulit na naririnig ang boses ng bata at habang tumatagal, lalo itong nagiging desperado at nagmamadali. No? Para bang may isang Tingnan mo, nakakaawa naman dahil bata. Pero, siyempre, nagaya niya nasa bukid yan, mag-aalangan kang buksan yan dahil 10 oras na ng gabi yan eh. Katakot naman yan, yung naligaw na bata. Posibleng bata lang yan, normal lang na bata. Baka naligaw nga lang. humahabol sa kanya o may isang bagay na pilit niyang tinatakasan. Pwede. Ngunit may napansin ang may-ari ng bahay na lalong nagpalamig sa kanyang dugo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may nagsasabi sa kanyang kutob na hindi dapat buksan ang pintuang iyon. Sa halip na lumapit at tingnan kung Bagay, sino ang mahirap talagang basta-basta magbukas ng pintuan. Lalo kung hindi mo kilala yung tao. nasa labas, pinili niyang manatili sa loob ng bahay at maingat na inilabas ang kanyang cellphone upang i-record ang buong pangyayari. Kaya sa Habang itsura ng patuloy ang mata kasi pag-iyak may sa ano eh. labas, lalo namang tumitindi ang kanyang kaba. Malalim, Gusto malamlam niyang yung mata tulungan eh. ang bata. Naaawa siya sa naririnig niyang paghihikbi. Siyempre, Pero sino bang di maawa yung bata yan eh. Kaya sa kabilang banda, nakatakot din dahil mahirap magbukas ng pintuan, basa-basa, lalo sa bukid, mga liblib na lugar. Sa awa, takot ang kanyang nararamdaman. Dahil sa kanyang isipan, paulit-ulit na pumapasok ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano kung hindi talaga bata ang nasa likod ng Tama. pintuan? Paano kung ang Pwede umiiyak at paulit-ulit Paano nga naman humihiling kung na hindi bata papasukin talaga siya yan? ay isang nilalang na marunong gumaya sa boses ng isang bata? Pero paano rin At kung kung binuksan niya tunay ang na bata pintuang yan? ng gabing yun, baka hindi isang bata ang kanyang makita, kundi isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang multo. Isang lalaki na nagngangalang Anar, ang ilang oras nang nagla-livestream sa kanyang YouTube channel kasama ang grupo ng kanyang mga kaibigan. Sa simula, ordinaryo lamang ang kanilang ginagawa, nag-iikot sa lungsod sakay ng sasakyan, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nag-e-enjoy kasama ang isa't isa. Ngunit habang nagpapatuloy ang livestream, may ilang manunood na nagmungkahi ng isang bagay, hintayin nilang dumilim at tuklasin ang isang abandonadong gusali sa lugar. Agad namang sinubukan ng grupo ang ideya, at ang buong paglalakbay ay patuloy nilang isinagawa habang naka-live. Pagkapasok nila sa abandonadong gusali, isa-isa nilang ginalugat ang madidilim nitong pasilyo at mga kwartong matagal nang walang gumagamit. Hanggang sa makarating sila sa pinakataas na palapag. At doon, may napansin silang isang tao na nakaupo sa pinakaloob ng madilim na attic. Dahil sa pagtataka, nagpasya si Anar na lumapit at tingnan ito ng mabuti. Ngunit habang papalapit siya sa misteryosong figure, ang dating simpleng katuwaan ay unti-unting nagbago. Dahil maaaring may ibang nilalang, o tao palang naghihintay sa kanila sa dilim. Mga bata pa tong mga na to. Explorer na to. Без приколов. Нужно идти по обратному пути. Тут страшно, я бы здесь один просто бы, честное слово. Я бы не прошел сюда никогда. Oh, creepy na hagdanan. Creepy na hagdanan. Yan no? May dalawa pang upuan sa may sa may pinaka-landing sa sa hagdanan. Grabe. Para saan yung upuan na yan? Ano yan, sa gwardiya? Katakot. May attic.
Oo, may bata. Ano yung bata? Babae pa yata. Grabe, ano ginagawa ng bata dyan sa attic? Ang dilim-dilim niyan. Ang init niyan dyan. Tibay ng bata. Nasa loob ng attic. Ang dilim. Sa isang sulok na halos hindi naaabot ng liwanag, unti-unting nasilayan ni Anar ang isang tila tao na nakaupo at hindi man lamang gumagalaw. Sa unang tingin, inakala nilang isa lamang itong mannequin na iniwan sa loob ng gusali. Ngunit nang pagmasdan nila itong mabuti, ganoon din ang naging conclusion ni Anar. Parang nga naman kasi mannequin eh. Saka isipin mo na lang, sinong bata man yan o matanda na mag-i-stay dyan sa attic, napakadilim yan eh. Tapos nag-iisa ka lang. Babae pa. Grabe. Ang mannequin lamang Kakaiba yun. si kung tao yan. Gayunpaman, Kakaiba may si ate. isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Masyado itong makatotohanan. Sa sobrang dilim ng atip, hindi pa rin niya matukoy ang mukha ng figure. Kaya ilang beses niyang sinubukan na lumapit upang makasiguro. Ngunit sa bawat pagtatangka, tila may kung anong pumipigil sa kanya. Sa mismong sandali na ilang hakbang na lamang ang layo niya, bigla siyang napapahinto at umaatras. Parang may kakaibang pakiramdam na nagsasabing, huwag mo nang lapitan. At habang nakatutok ang kamera sa tahimik na figurang yon, walang sino man sa grupo ang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang kaharap. Без приколов. Без приколов. Я не вижу лицо, просто не темно. Я бы понял, если бы маска какая-то была. Я бы понял. Маска там была. Кто там? С маской? Все, это Леха тогда. Манекен. Хуйня манекен. Просто манекен. Hindi talaga gumagalaw eh. Nakaano lang eh. Steady lang siya oh. Специально видел через камеру. Pwedeng mannequin nga ito. Эй, Леха, ты? Oh, tapang ni kuya. Tinawag pa. Леха, Mamaya lumingon yan eh. а чё я буду кинуть? Нет, это Леха. Скоконченная бутылка Балтика, девятка, твой рот. Леха, что я не вижу голову. Кто это? Лех, ты? Умоляю, не пугай, клянусь, это ты, мне страшно. Oh, guys. Gumalaw. Hindi mannequin, gumalaw eh. Naka-side view yan kanina eh. Naka-side view yan. Oh, tingnan natin oh, ulitin natin. Naka-side view to eh. Девятка, твой рот. Леха, Yan oh, di ba? Naka-side view lang siya. кто это? Лех, ты? Умоляю, не пугай, клянусь, это ты, мне страшно. Oh, gumalaw talaga. Gumalaw. Oh. Это ты? Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang gumalaw ng bahagya Oo ang nga, gumalaw tinatawag nga. nilang mannequin. Isang maliit na pagkilos lamang, pero sapat yun para tuluyang magbago ang lahat. Napagtanto ng grupo na hindi pala mannequin ang kanilang kaharap. Totoong tao yun, at buong oras itong nakaupo roon sa dilim. Sa takot, agad silang Grabe. lumabas ng abandonadong gusali habang patuloy pa rin nakalive ang kanilang kamera. Ngunit kahit nakalayo na sila, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan. Ano ang ginagawa ng isang tao, mag-isa, sa ganap na kadilim? Tama, ano yung ginagawa ng tao niyan doon? Ang dilim-dilim nun eh. Sa attic pa. Ang mainit yan doon sigurado. Grabe. Atep ng isang abandonadong gusali. At higit sa lahat, bakit buong oras siyang nakaupo roon nang halos hindi Ayan, no? gumagalaw, na para bang hinihintay ang pagdating nila? Kalaunan, may mga ulat na lumabas na maaaring stage lamang ang buong pangyayari bilang isang prank.
Sinasabing isa sa mga manunood ng livestream ang sadyang nagbigay ng impormasyon at hinikayat si Anar at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa mismong abandonadong gusali upang takutin sila. Kung totoo Pwede. yun nga ang plano, masasabi nating perpekto itong nagtagumpay. Dahil sa halip na isang simpleng exploration lamang, ang gabing iyon ay nauwi sa isang karanasang hindi nila basta-basta makakalimutan. Isang araw, nagkayayaan ang dalawang babae na dalawin ang kanilang kaibigan sa kanyang bahay, na matatagpuan sa isang liblib at tahimik na bahagi ng Japan. Pagsapit ng gabi, masaya silang nagkukwentuhan at nagkakabiruan, walang kaalam-alam na may kakaibang bagay palang naghihintay sa kanila. Panoorin ninyong mabuti. Saya nila kuya. Pati yung kasama yung mga kaibigan niya. Bagay, ganyan may kasama ka naman dalawang chicks eh. Masisiyahan ka talaga. Ewan kung ilan yan sila, tatlo, apat yata sila dyan. Oh, guys, merong black figure sa may bintana. Napansin ka agad ni ate, yung babae agad ang nakapansin eh. Sabagay siya nakaharap dun eh. Bintana eh. Oh, napansin na nilang lahat oh. Napatigilan sila, nakakatawa eh. Nawala yung saya nila eh. Oh, walang tao sa labas. Sa tapat ng bintana, wala. Oh, pero tingnan natin. Walang tao. Walang tao sa labas, doon sa tapat ng bintana. Pero andun pa rin yung yung black figure na yan, oh. Pero pag sinilip yung isa, yung kasama nila, sinilip sa labas, binuksan nga yung pintuan eh. Wala naman tao. Creepy na yan. Natakot. Ako makaramdam talaga ako ng takot yan dahil may nakikita kayong figure dyan sa labas. Dyan sa may labas ng bintana. Tapos sisilipin mo, wala naman. Pero pag sinilip mo ulit tingnan mo sa bintana, sa loob, mayroon talaga. Oh. Ibang kwento. Matatahimik talaga ako, matatamimi ako niyan pag ako nandyan. Ayan kita pa rin eh. Nagtataka rin sila dahil tiningnan nila sa labas, wala eh. Tiningnan nung isa eh. Walang tao eh. Sa tapat ng bintana. At saka malalayo ang bahay dyan. Parang nasa liblib yata yan eh. Lugar na yan eh. Takot. Gabi pa. Oh, wala talaga eh. Oh. Sa video, makikita ang isang tila anino ng tao na nakatayo sa tapat mismo ng salaming bintana. Agad itong napansin ng magkakaibigan, ngunit mas lalo siyang nagtaka dahil wala siyang malapit na kapitbahay at walang ibang tao na dapat na naruroon sa paligid ng bahay lalo na sa 10 oras ng gabi. Dahil sa pag-aakalang baka may tao na nakatayo sa labas, agad niyang binuksan ang pinto upang alamin kung sino yun. Ngunit pagsilip nila, wala silang nakita, walang tao, walang sinumang maaaring pagmula ng anino. At kung talagang walang tao sa labas, sino o ano ang nakatayo sa tapat ng kanilang Yung tanong bintana? doon, sino yun? At higit sa lahat, bakit tila nakamasid ito sa kanila mula sa dilim? Sa simula, tila wala namang dapat ikatakot.
Nagbibiro pa siya sa harap ng camera na para bang ordinaryong late night exploration lamang ang kanyang ginagawa. Kalmado pa ang kanyang kilos habang tinatahak ang masukal na daan. Ngunit habang palalim ng palalim ang kanyang paglalakad, kumakapal ang mga puno at dahon sa paligid, hanggang sa halos tuluyang takpan ng mga sanga ang kalangitan. Para bang hindi lamang Excuse siya me. ang nagmamasid sa gubat. Para bang Excuse ang me po. mismong kagubatan ay nakapansin sa kanyang pagdating. Nasa mid lang po. Creepy ng paligid, oh. It's like 4 in the morning, and I'm trying to. Sa itsura pa lang ng paligid, nakakatakot na. Walang walang ilaw sa labas eh. Ilaw lang ng mga bahay sa labas. Yun lang nagpapaliwanag dyan kanya sa akin flashlight niya. Uy, katakot. Tapos nag-iisa ka lang nasa labas. I saw Oh. something in the woods, and I'm just gonna make a little video with it. And then tomorrow night, I'm gonna. Hopefully, they'll take long and it live. It says reception on it. So you guys probably just saw. It's not this one first. You probably just saw the craziest I've ever been through. When it apparently, it's the original house. Excuse me, Hindi niya alam na ang Pasipul-sipul istrukturang ka kanyang pa, kalangitan kuya. ay tila may sariling mga lihim na naghihintay lamang na mabunyag. Habang papalapit siya sa pintuan, nagsimulang marinig ang mga mahihinang ingay mula sa loob ng kadiliman. May tila gumagalaw sa kung saan at maya-maya, isang banayad ngunit paulit-ulit na katok sa salamin ng bintana. Ngunit may isang bagay na hindi niya napapansin. Ang mga kakaibang tunog na iyon ay tila ginagaya ang bawat hakbang niya. Saglit siyang tumigil upang makinig. Sa halip na Nakatakot yun pag napansin mong yung parang may gumagaya sa yabag ng mo, paa mo, habang naglalakad ka. Tapos wala ka naman nakikita. Pero naririnig mo parang naririnig mo yung yabag. Parang yung kaluskos. Tapos ganyan yung tsura, ang dilim mo. Nako, baka kung kung siguro hindi sanay sa bukid, mananakbo na yan. Meron nga dyan, hindi na makakilos eh. Natutulala na lang sa takot. Randa, inisip niyang baka isa lamang itong hayop na gumagalaw sa mga damuhan. Ngunit yun pala ay simula pa lamang. Dahil habang nakikinig siya, may kung anong tahimik na nakamasid mula sa pinakamalalim na bahagi ng mga anino. At hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang sinusundan. Katakot talaga. Kumakatok. Hindi siya, nasa labas eh. Nasa labas siya ng bahay eh. Dilim ng paligid. Pero tabing kalsada, kaya lang madalang yung mga kabahayan. Wala pang street lights. Madilim talaga yan dyan, walang street lights eh. Biglang nagbago ang atmosphere nang itutok niya ang ilaw sa isang bintana. At doon niya nakita ang isang bagay na agad nagpatindig sa kanyang balahibo. Isang sariwa at malinaw na bakas ng kamay ang creepy na hagdanan. Natatak sa salamin. Walang paliwanag kung sino ang nag-iwan nito. Walang tao na dapat naruroon. At tila saan man siya tumingin,
May mga palatandaang nagsasabing may mas masamang bagay na paparating. Ngunit sa halip na umatras, nanaig ang kanyang kuryosidad at nagpatuloy siya. Just keeps going. What weirds me out is that there's trail like man-made, not man-made, but like well, can I come in? Oh, oh my goodness. This is such enough. This is what I want for Little West Virginia. It's just this. This is it. This is perfect. Hi, Liberty. I'm sorry. Kung pagmamasdan mong mabuti ang background, mapapansin na tila gumagalaw ng hindi natural ang dilim sa pagitan ng mga puno. Ngunit hindi pa yon ang pinakamasama. Biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na pagkalmot mula sa labas ng cabin. Tila may matalim na bagay na paulit-ulit na humahagod sa mismong mga dingding ng lumang bahay. Doon na tuluyang nanaig ang takot. Napagtanto ni T na ang mga tunog ng paglalakad sa labas ay tila eksaktong sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Babae pala tong ano, yung nag-explore. Tapang ni ate ha. This somehow, I can't get over there. It's all muddy. So I need to come back the best way I can. Oo, bumalik ka na. Burning myself here. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit tila hindi pa handang pakawalan siya ng kagubatan. Habang sinusubukan niyang makalis, kapansin-pansing nagsimulang kumikislap at biglang nagbabago ang liwanag sa paligid. At mula sa katahimikan, may isang tunog na unti-unting narinig sa tabi niya, mabigat at malalim na paghinga. Napakalapit, para bang may isang bagay na humihinga mismo sa tabi ng kanyang katawan. I'm so scared right now, guys. No, I'm not scared. You guys are scared. Sige, lokohin mo sarili mo ate. Hindi ka natakot. Oh, dinadaan mo lang sa pagganyan-ganyan yung takot mo ha. Mamaya may sumagot sa'yo dyan eh. Something's knocking over there and I'm going. Alright. What was that? Okay, we're gonna ship it back. No, dude. It's just the door. Ang sumunod na nangyari ay sapat para mataranta ang kahit sino. Oo, Sa parang may pagitan ng sumilip mga ah. puno, may ilang may itim na figurang unti-unting lumitaw. At sa gitna ng kanilang mga mukha, may mga matang tila kumikislap sa dilim. Nakapwesto sila sa paligid na para bang hinaharangan ang kanyang mga posibleng daanan palabas. Alis ka na dyan ate. Delikado na. I don't understand it, but I'm sure I could be wrong. I could be wrong. Ship on the map. Ang ganda ng pagkakaan ng ano, I don't see that kind of stuff anymore. wall.
Ilang sandali lamang ang lumipas at tuluyan ang naging magulo ang kuha ng camera habang nagmamadali si Dee papunta sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang footage sa bawat hakbang niya habang patuloy siyang tumatakbo palayo sa kagubatan. At pagkatapos, biglang natapos ang video. Walang nakakaalam kung ano talaga ang sumusunod sa kanya sa mga damuhan. Walang Grabe. nakakaalam kung tao ba yon, isang hayop, o isang bagay na hindi dapat naroon Hirap sa kasi gitna yung ng ano, dibdib. Ang tanging alam natin ay may isang pupunta ka dyan sa lugar na yan, wala kang kasama, ikaw lang mag-isa. Tapos gabi pa. Talagang nakakatakot talaga yan. Kahit pa wala siyang nakita eh. Yung ano lang dyan, yung kaba mo eh. Talagang pwedeng himatayin ka na dyan pagka yung kaba mo sobra-sobra na eh. isang presensya na tila matagal nang nagmamasid. Pagka ganun, kailangan mo na talagang umalis dyan. Okay. Natapos na naman yung mga bidyong ating pinanood, mga nakatakot na video na ating pinanood. At maraming salamat po sa mga nanood at sa mga manonood pa lang. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At pagkatapos ng inyong panoorin yung mga video na nasa aking munting channel, please pakipindot naman po yung likes. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Saan man po kayong panig ng mundo naroon, shout out po sa inyo. Muli, maraming salamat. Paulit-ulit na lang. Kita-kits po tayo sa sa aking mga susunod pang i-upload ng mga video. Tapusin na natin to. At paulit-ulit na yung sinasabi ko. Maraming salamat po.